Rinku Premium Outlets. Alam niyo, from afar, tinitignan ko tong Ferris wheel na to. Dito sa bandang likod na side, makikita niyo dito, meron dito Ferragamo Airport. Yan yung Kansai International Airport. Okay, babalik ako dito sa mismong GU. Hello guys! I'm back again with another video at ngayon naka-check out na po tayo sa ating hotel, ang Oriental Hotel, Universal City. And syempre, next stop na natin is Kyoto. Pero bago yon, napag-isip-isip ko na iwan ko muna dyan yung maleta ko at magpunta na muna tayo sa Rinku Premium Outlets, okay? So if ever kung napanood niyo yung Palawan vlog ko before pa, yung friend ko doon na si JJ or si Cesar is yung family niya is nakatira dito sa Japan at sinabi nila na ang pinakamura daw na bilihan dito is sa Rinku. Okay? So napuntahan na natin Gotemba, napuntahan na natin yung Gotemba sa area ng Tokyo side, napuntahan na natin yung Tosu sa area ng Fukuoka side, at ngayon pupuntahan natin ang Rinku Premium Outlets na kung saan located naman dito sa Osaka side. Okay? And aside from that, mayroon akong gustong i-check sa area ng Umeda. So, let's go! Samahan nyo ako. Quick lang tong mismong vlog na to. Aside from window shopping, is meron akong hinahanap na bag sa side ng Umeda. Umeda? Yon. Okay, let's go! Diba? Kaysa gumastos ako ng locker. Meron ditong locker 24 hours na libre sa mismong hotel natin dito. Iniwan ko na muna. Ay nako, ang sarap mabuhay. Thank you Lord Jesus for this wonderful opportunity. Napansin ko ilang beses tayo nagte-thank you kay Lord. Pero totoo naman, ang saya naman kasi guys, na nagkakaroon tayo ng time to travel, nagkakaroon tayo ng oportunidad, nagkakaroon tayo ng ganitong klaseng blessing. And aside from kay Lord, I want to thank each and every one of you dahil ngayon po sa kasalukuyan ay meron na po tayong 35,000 subscribers! Maraming salamat at hindi natin mararating to kung hindi dahil sa inyo. Kahit isa lang ang nanonood, pag pinagsama-sama yan, magiging 35k din yan. Okay? Thank you so much. Let's go! Bumiyahe na po tayo from here sa Universal City. Again, kung ito po ang first vlog ko na napanood nyo, always use your IC card. Tayo po, meron tayong Ikoka. Pero kapag sa Tokyo kayo kumuha, meron kayo dong makukuhang Suica. Pero ako, Ikoka. Ayan, so itong sasakyan natin. Andito ngayon tayo sa Universal City Station. So sa Yumesaki line tayo. And papunta sa Nishikujo Station. Then mag-walk tayo. Lilipat tayo ng line. Doon naman tayo sa Osaka Loop Line. Then going to Kansai Airport yon. Then ayan, may mga remain on board dyan. Sa Tenoji, hindi tayo bababa. Sa Hineno, hindi tayo bababa. Then may one stop yon sa Rinku Town. Okay? Okay, so date check. It's already November 14. Time check, it's already 10:24 a.m. I think siguro hanggang alas 3 tayo doon sa mga pupuntahan natin. Mag-ala tayo na hanggang alas 3. Then babalik na tayo dito para pumunta naman tayo ng Kyoto. Ayan, so lumabas na tayo dito sa train na to. At ngayon lilipat tayo sa train na to. But, be mindful ha. Iba't ibang trains yan. So doon tayo sa red na O. Kung nakikita nyo yun, red na O, papunta tayo ng Kansai Airport. Kasi doon yung side ng mismong Rinku Premium Outlet. So, hintayin natin 10:40 yung next train going there. Okay lang since ano naman na 10:33. Konti na lang iintayin natin, diba? So, lumipat ako ng ruta ng train. Dahil yung train na sinakyan ko nung una, nakalagay sa Google Maps sa remain on board. Ang ginawa ko, nag-remain on board ako. Eh, ang nangyari, hindi pa rin doon papunta. Ngayon, lumipat ako sa Hanwha Line. So, ilalagay ko sa baba yung mismo sasakyan sa screen para makita nyo, okay? Ayan, let's go. So, bumaba tayo dito sa Kumatori Station. And alam nyo, nakalagay din sa Google Maps, remain on board. Puro remain on board na remain on board. Pero, hindi naman talaga siya remain on board kasi kumbaga maiiba na yung mismong destination. So, ito yung pinaka-pa-remain on board na mismong train. And, kung magre-remain on board ako, pabalik yan doon. Eh, dapat ang mangyayari pag ganun. So, lumipat tayo dito. Siya nag-uli natin. Kumbaga, ni-refresh uli natin yung Google Maps. So, dito naman tayo sa track 2. Diba? So, may mga time talaga na hindi ganoon katama yung nasa Google Maps. Dito sa line na to, okay? Sa ruta na to, I mean. Yung papunta dun sa Rinku Town. Kaya be mindful, okay? Lagi yung i-check sa Google Maps nyo. Tama ba itong sinakyan ko? Ganyan. Habang nag-iintay ako, in-observe ko lang itong mismong vending machine na to. And ngayon, dumadami na yung hot. Like, na nagpunta tayo dito before, noong mga bandang May tayo nagpunta, kukunti lang yung hot, parang dala-dalawa lang, ganyan. Pero ngayon, since malamig na ulit, meron na aling mga hot. So, if ever, kung pupunta po kayo dito at first time nyo sa Japan, be mindful ha.
if ever kapag kukuha kayo ng mga drinks nyo sa vending machine, pag color blue, cold, pag color red, hot. Okay? Then ayun naman yung prices. Dito, pwede dito ng IC card, pwede din dito ng bill, tapos pwede din dito ng coins. Okay. Hintayin na natin ang ating train. Finally, we're here ngayon sa Rinco Town. Ayan, as you can see. At yung katabing station niya, Kansai Airport na kapag ka ito'y dinire-diretso, yung mismong airport na yan. And gusto ko lang sabihin sa inyo yun para if ever maplano nyo mabuti kung ano gusto nyo gawin. Kunyari, airport, pumunta muna kayo dito sa Rinco Town. Tapos pumunta na kayo sa mismong city center para hindi na kayo babalik ulit dito tulad ng ginawa ko ngayon. Or, pagka pa-uwi, pwede naman na dito muna kayo bumaba, going back to mismong Kansai Airport para makabalik na kayo sa Pilipinas para mag-take ng flight nyo, di ba? And ako po, personally, ayoko na kasi muna mag-stop dito kasi kapag ka nag-stop ako dito, may dala akong maleta. Ganun din naman kapag ka mag-i-stop muna ako dito bago ako magpunta ng airport. So nag-alat talaga ako ng day ngayon and free and easy lang naman yung day natin ngayon because this day, ito yung pag-transfer natin from Osaka to Kyoto. So sinabay ko na rin talaga siya and wala naman tayong ganap. Pupunta lang tayo sa hotel natin at yung mga ganap natin sa Kyoto is yung mga sa susunod na araw pa. Kaya yun po, gusto ko lang i-share sa inyo na if ever, yun ang options nyo. Like, stop muna kayo dito, going to city center, or from city center, stop dito, going back dun sa mismong airport, or tulad ng ginawa ko ngayon, mag-alat kayo ng day, pumunta dito kasi mura nga ang bilihin dito sa Rinco Town. Especially kung magsha-shopping kayo. Dito po sa vlog na to, specifically sa mga pinakikita ko sa inyo na mismo mga brands is datidagan natin yan kasi usually ang pinakikita ko sa inyo New Balance na paborito ko talaga and may mga nagsasuggest sa akin na i-check ko daw yung Gucci o Balenciaga though hindi ko alam kung meron dito nun pero ngayon titingin parating tayo ng mga ibang brands na kung saan yung mga brands na titingnan natin iba is yung affordable o yung kaya ng karamihan. And try nating puntahan yung mga medyo mahal pero hindi naman tayo bibili. Okay? Kasi ano naman tayong budget para doon. Ito ang itsura ng train stop here. Yan po. Ayun, tap natin ang ating IC card. Ayun ang binayaran natin. Ito yung mismo makikita nyong legend dito. So makikita nyo dito, exit 4, yung Rinco Premium Outlet. So dyan tayo pupunta. And ano pa ba yung mga other things na pwedeng makita dito? Merong Rinco Premium Outlet din sa number 2. Tapos, madaming hotels ako nakikita. And, check natin. Since both naman ang exit 6 at exit 2 is pwede, sa exit 2 na lang tayo. Ito yung paglabas ng mismo exit 2. And dito papunta. So, pwedeng sa exit 6 na rin kayo lumabas kasi dun din yun. I therefore conclude, mas magandang lumabas sa exit 6 dahil mas malapit siya. Pumasok tayo ngayon dito sa Rinco Pleasure Town. Kasi dadaanan din to eh. And ayan, as you can see, nakalagay dito sa ground Rinco Premium Outlets 350 meters. So, straight ahead. Alam nyo, ako wala talaga akong swerte sa mga ganito. Sana lang magkaroon eh. Pero wala. Ay, ang ganda oh. Makikita nyo to. If ever kung ganito yung mga style nyo guys, uso yung mga ganyan style, pwede kayo ditong bumili. Madadaanan lang yan dito sa Rinco Town Station. Going there sa mismong Premium Outlets. Yan nyo, ang cute naman ito. Color black na ganun na. Ang cute niya. Magkano siya? 100 yen. Try nga natin. Talaga hindi pala ganito. Pero pagka nakikita kong color itim, gusto ko. Yan, 100 yen. Let's hulog. Yan. Kumuha ka naman, please. Ano ba? Isa lang. Bahala kayo. Wala sanang makakuha dyan. Grabe. 100 yen na lang pinagkait nyo pa sa akin. Ang dami-dami. Diba? Sayang yung 100 yen ko. Minsan na lang ako mag-try na sayang po. Dito makikita nyo agad, bungad na bungad bago pumunta doon is Shoe Plaza. May Fila, may Skechers. Ayan, ito na. Ang Rinco Premium Outlets. Ito, Shoe Plaza. Tax-free yan ha. Mga tax-free. Yan. Alam niyo from afar, tinitingnan ko tong Ferris wheel na to. Pero, akala ko hindi siya umaandar pala siya. Pero walang sumasakay. Sumakay kaya ako. Sakay tayo later kung mura lang. Ayun na naman ang GU. Alam niyo, share ko lang sa inyo, if ever ha, sa mga first time viewers po natin at sa mga first time na nanonood ng Japan Vlog, if ever kung first time nyo, yung GU po, sister company yan ng mismong Uniqlo. And yung Uniqlo, mas maganda yung quality, pero yung GU mas mura. Okay? Kaya may time na kapag sa GU ako nagtitingin para bibili tayo din ng mga pang snow outfit, ganyan. And as far as I remember, itong bag kong black na to, GU ko to nabili. Pumasok na nga muna tayo para makakita tayo ng mga,
something na pwede natin mabili. Tignan nyo, ang ganda. Ang ganda, oh. Plain and simple lang siya. Yung mga ganitong klaseng jacket. And, magkano? 4,990 yan lang, di ba? Tapos may tax free pa yan. Kapag kunyari nakaabot kayo ng malaking presyo, 10%. Ito, tignan nyo itong bag na to. 2,290 yan lang. Ganda nun, no? Di ba? Ganda niya. Ang mura niya, 1,883 pesos. Ito, as you can see, 4,990 yan siya. Naka-sale. Ako mag-vlog dito sa mismong GU store na to. Like, specifically this branch. Pero kapag ka naman nag-vlog ako sa mga ibang GU store, pwede naman. So, yon, since bawal daw, hindi natin matutuloy yung GU part natin. But if ever kung may mabibili naman ako doon, is papakita ko na lang sa hall, sa bandang dulo na lang ng mismong vlog na to. And meron tayong nakitang viewer doon, taga-Tarlac sila. Hello po sir, hello po sa inyong lahat. Apat sila, buong family ata. At yung family daw nila sa abroad is viewer din natin. So, shout out po sa inyo. Actually, simula pa lang to, meron pa doon sa bandang dulo. Ayun o, papakita ko sa inyo. Meron ako nakikita from afar. Meron dong Tory Burch, meron dong Adidas, meron dong Furla. Ayan o, Ringo Premium Outlets. Actually, parang ka-font niya yung mismong Tosu, no? Init pala dito. Like, literally. Kasi bilad talaga ng levels. Ayan! Rinko Premium Outlets! Eh, ang galing oh. If ever kung gusto nyo merong Sky Shuttle, Kansai International Airport, Terminal 1, going sa Rinko Premium Outlets. Okay? So, 15 minutes lang naman yung layo niya. So, if ever, hanapin niyo yan sa Terminal 1. Ang gawin natin, paikot. Magsimula tayo dito hanggang makakalabas tayo dito. Let's check. Adidas na to. Check natin kung meron dito Samba. At yung mga ibang mga shoes na pwede ko ipakita sa inyo. Let's go. Grabe, tignan nyo, napakalaki. Ang laki ng space. Like literally. Ito ang presyo dito ng Samba, 15,400. Yung mga sapatos na to, pumapatak lang siya ng 1,800 plus pesos. Plus, meron pang tax-free na price. Diba? Galing! Lahat yan, oh. 4,999. Ngayon naman, ang papakita ko naman sa inyo is yung mga sapatos for women. Grabe, ngayon ko na nabasa yung mga products dito. May 30% off. Not applicable nga lang siya sa mga ibang products. Pero, guys, 30% off! Let's go to the next store. Check tayo ng ibang brand. Oh, meron din dito Owndays. Ano nga pala, share ko nga lang pala sa inyo. Napakadami nagtatanong nung mismong brand ng salamin ko. Like, more than 10 na. Nagdi-DM sa atin. So, if ever po, kung kayo po interesado sa ganitong type ng eyeglass or ganito mismong brand or ganito mismong variant, is pwede nyo po itong i-check sa
Hindi ko alam kung ano basa kung Ojo ba o OJO Eyewear. Napakadaming branch nun sa mga Ayala Malls and SM. So, if ever, yon para magkakamukha tayo, okay lang. No to gatekeeping tayo, guys. No to gatekeeping. Yun nga lang, ano siya, kapag ka matagal, medyo parang nag-yellow siya. So, parang ako, ang gagawin ko is, bibili na lang ako uli ng bagong frame. Pero yung lens, i-retain ko. Kasi parang, hindi lang siya halata, pero iba yung linis niya dati. Pero malinis naman to, kaya lang naninilaw siya. Kapag ka-clear kasi yun eh. Ganun, di ba? Okay, let's go sa Calvin Klein! Dito sa mismong ring ko, meron dito Roxy, may Pink, may Bebe, may Zwilling. Tapos dito sa baba may Pandora. Tapos, merong All Saints. Tapos may Furla. Yun nga lang guys, alam nyo, hindi ko napupuntahan yung mga yan dahil hindi naman ako bibili dyan. Nakakahiya naman, diba? Dito sa bandang likod na side, makikita nyo dito, meron dito Ferragamo, meron dito Under Armour, may Armani, Tory Burch, tapos Etro, Versace, pero dyan wala naman tayo dyan pwedeng pasungan at di naman tayo bibili. Sa side na to, makikita nyo naman dito ang brand is Bibim, Aqua Scotum, Triumph. Yun, di ko na alam yung ibang brand. Dito naman sa side na to, makikita nyo meron dyan Converse, Starbucks, Gap, Fila. Okay, let's go dun sa Converse. Meron akong gustong i-check dun. Kasi meron ako sapatos na medyo matangkad siya. And gusto ko ng puting version nun. And let's check. Kaya lang, puro bili na ako ng sapatos lately. Hindi naman ako octopus. Dadalawa lang naman ang pa ako. Ano ba? Pero kapag mura naman, pwede naman nating pag-usapan yon self. Diba? Pero kung hindi, edi wag. Yan. Hello! Welcome to Converse! Okay, hindi ko pa nakikita yung gusto ko. Pero ngayon, ipapakita ko yung mga presyo sa inyong sapatos. Okay? Sapatos ko pero ibang version eh. So ayan yung price niya, 14,850. Wala silang low cut na to. Gusto ko pa naman yung low cut nito. Like low cut. Parang ganito. Parang ganito sana. Na, lumayo na tayo doon and mag-check naman tayo ng ibang brands. Grabe, tignan nyo kung gaano kalawak tong rain ko. Andito pa lang tayo. Like, parang ang nakita pa lang natin is hindi pa natin napuntahan yung mga iba dyan. Tapos meron pa palang Zara, Kenzo, Tommy. Na-ching na ako. Super laki, super lawak niya. Oh my God, yung Onitsuka Tiger. Check natin yung Onitsuka Tiger bago tayo umuwi. And New Balance. Pero sige, check natin yan. Pero iuhuli ko. Hindi ko pa prioritize muna yung New Balance ngayon. Baka kasi masawa kayo na puro New Balance. Pero favorite ko kasi talaga yon. And sa dulo ko siya papakita sa inyo. Okay, let's check itong Coach Men. Tingnan natin kung ano ang presyuhan. Maganda ba? Mura ba? Maganda ba ang presyo? Ito, yung mga ganitong hat is 32,000 yen. Yan. Ito namang bag na to is 110,000 yen. Next brand, next shop, Onitsuka Tiger.
Plus, if ever kapag ka nandito kayo sa Rinco Premium Outlets, scan nyo to ha. May mga coupons yan, parang sa Tosu lang din. Ito na ngayon tayo sa Seaside Park. Kasi may main side, which is yung kaninang andon. Then tumawid tayo. Dito na ngayon tayo sa Seaside Park. Kaya pa mga brands dito. Okay, pipikit na ako. Pipikit na ako kasi yung brand na gusto ko nasa harapan ko na. Tanan! Pero hindi tayo bibili at kabibili lang natin sa Tosu. Okay. Walang available. Gano? Kaya okay lang. Ang available lang na pang lifestyle is itong 860 version 2. Isang violet na makikita nyo naman 15,400 and then 15,400. Ito namang isa na to 18,700. Andito yung 1906. So ito yung binili natin sa Tosu. 15,400 siya dito. Then yung 530 may iba't ibang colors. So 12,980 yan naman dito. Tapos, ito, yung 530 na black, which is yan yung suot natin ngayon. Ayan siya yun, di ba? Bagay sa atin. So, ito yung binigay ng ating viewer na napakabuti ang puso. Item, so para hindi marumihan agad, ito ang bilhin nyo. Mas malambot yan. Tapos ito naman yung puti. So, both niyan, ang price niyan is, ilalagay ko sa screen, 12,980 yan. Okay, labas na tayo. O, di ba? Hindi tayo na-tempt bumili. Wait, ang ganda nito. Malita na New Balance. Grabe, hindi naman ako ang may-ari ng New Balance, pero grabe pag mamahal ko sa brand na to. 37,125 pesos. Ay, yan. Diba? Tingnan nyo, dito sa side na to, sa seaside part ng Rinco, makikita nyo, itong mismong sea view. Ganda yun. Galing. Then, ayan guys, yung nakikita nyo na yung airport yan. Airport, yan yung Kansai International Airport. Kasi gusto ko na i-share sa inyo additional fun fact about dun sa Kansai International Airport. Nabasa ko to sa isang article way back 2023 na first quarter. Ganon. Ang Kansai International Airport kasi, originally sea lang yan. Like, wala talagang isla doon, ganon. So, ang Japan, ginawa yung mismong Kansai International Airport na yan sa middle ng sea. Pero alam nyo ba, dahil sa global warming, unti-unti siyang lumulubog. And I don't know kung gaano pa katagal yung itatagal ng KIX o yung Kansai International Airport na ginagamit natin ngayon. Pagka ang sasakyan niya sa Pacific, ganyan, and etc. So yun po. And because of global warming, unti-unti siyang lumulubog. And yung mismong mga authorities daw is pinipilit pa din nilang isalba. Like dagdag sila ng dagdag ng something. Though hindi ko alam kung paano na ngayon ang issue na yan, kung okay na ba or patuloy na lumulubog, pero malalaman natin sa susunod. Pero again, itong Rinco ay lang yung Kansai, super lapit. Ngayon tayo sa pinaka first floor o ground floor ng seaside ng mall. Meron lang akong gustong tignan dito sa mismong Marc Jacobs na brand. Meron kasi dyang unisex na bag na color black na gusto ko. Okay, unfortunately wala sila. Pero gusto ko lang i-share sa inyo na ito po yung aking hinahanap na Marc Jacobs na brand. I mean, a bag, na specific bag. So, ilalagay ko dito yung picture para makita nyo. Yan yung meron dito Zara outlet. O, check nga natin kung mura siya kumpara sa mga normal ones. Wala, ang mura ng bag. 500 yen lang. Grabe, guys, binili ko sa mga ganitong bag, sa mga black na parang box type. Ang galing. Pala ang mura niya, wala. Sira pala siya. Sira pala, oh. So, kung natuwa pa naman ako, bibiling ko na sana. Ever kung meron kayong gustong ibang style, 500 yan lang lahat. Para sa mga babae po nating audience, ayan, tingnan nyo, 590 yan lang, oh, yung presyo. So, if ever, pwede kayo dito mamili sa Zara na to. Tapos, yung mga pang kids, tingnan nyo. 390 yan lang. Tapos, 590 yan. Super mura niya. Yung panlalaki kasi din medyo mahal pa eh, kaya ayokong bumili. Tingnan nyo, ito 590 yen lang, 990 yen, tapos yung iba mga walang prices. But at least, ang mumura 790 yen, 790 yen, ito, 590 yen yun. Again, matatagpuan nyo lang to dito sa Rinco Premium Outlets. Okay, babalik ako dito sa mismong GU. Titingin ako ng mga gusto kong bilhin, pero bawal mag-vlog here. Nakapagbayad na tayo, tapos in total lang nabayaran natin is 7,691 yen. And nakapag-avail tayo ng tax-free. And guys, if ever, kung hindi nyo pa alam, pwede po dito magbayad ng GCash. Ayun, makikita nyo. So if ever, kung wala kayong cash,
Kung meron namang laman yung Gcash nyo, scan nyo lang yung QR code na ibibigay nila doon, or baka kayo pag-generate ng QR code, I don't know. Then, itong Gcash, yun, ako na lang i-haul. So ngayon, mapunta na tayo doon muna sa isa pang shop na bibili natin, pero sa downtown Osaka natin yun pupuntahan. Then after nun, bumalik na tayo sa ating hotel para kunin ng maleta, then let's go na sa Kyoto. Balik na ako ngayon dito sa hotel, at yung kasunod ng vlog nitong Rinko Premium Outlets is bibili lang ako nung gusto kong bili na bag, and titingin tayo dun sa bandang Umeda area. And sa susunod na lang, sa pinaka last day ko na lang siya i-film dahil gagabihin tayo. Ayan o. Pupunta pa kasi tayong Kyoto ngayon. Kaya yon, yung kasunod dito is iba ng araw.